There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, For honor. For hope. For justice. For liberty. There's only one woman to save the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Pulau Sulu. This is Queen Helen Abdurrajab Elizabeth III, April 1, 2022. Good morning, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay, sa ating tagapakinig na talagang nakakataba ng puso, na talagang sila ay nagpapasabi at sila ay nagko-contact, na sila ay talagang masigasig at kada umaga ay nag-aabang sa ating broadcast. Good morning dyan sa Pulumulok, sa Tupi, si Johnny Ganzal, no, yung anak ninyo, kung ayaw tanggapin ng eskwelahan at nagsasabi nga sila na kung walang vaccination, walang eskwela. Kayong mga teacher, makinig po kayong mabuti. Darating ang araw, pagsisisihan nyo rin iyan. Dahil iyan ay ginawa lamang na sistema ng gobyerno para takutin kayo. Nasa programa po ni Queen ang learning program. Kaya sinabi ko, kung talagang nakapagdesisyon kayo at pinipilit kayong bakunahan kasi no vaccination, no face-to-face education. Hindi nila, kumbaga hindi nila pinapakinggan ang mga tao. Ayaw nila bigyan ng pagkakataon yung tinatawag natin pabor para doon sa ayaw magpa-vaccination. Kasi kung ano lang yung inutos ng gobyerno, doon sila. Kaya nga, anong recommendation ko? Tingnan ninyo mabuti, kayong mga magulang. Kung ang alam niyong bata ay may sakit at yung bata ay mahina, nasa inyong kamay ang kanilang kapakanan, ang kalusugan. Ipagpaliban ninyo. Dahil bata pa naman iyan at pwede namang pumasok sa susunod na taon. Pero, kayo din ang mananagot, mga maestra-maestro. Huwag ninyong sabihin na for life ang vaccination card. Mali yata yung inyong pagkaintindi. Hindi habang buhay may sakit ang tao na sinasabi nila na COVID. Misinformed kayo, disinformed kayo. Pakinggan ninyo ang mga hinaing ng tao. Kaya nga, naghihirap ang bansang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya nga kami, pinalitan na namin yung pangalan sa ngalan na gusto na naming baguhin ang sistema ng buong sambayanan. Congratulations din sa doon mga taong talagang nagsusubaybay. Don Abdul Sarangani ng Imus Cavite, congratulations sa iyo. Magandang umaga. At sa inyo din, Brother Nicanor Escalera, Independent Spiritual and Humanitarian Analyst, congratulations sa inyo dahil kumbaga nakikita na ninyo ang kamay ng Diyos Ama ng OWA. Ang isang kapatid natin sa Bombo Radio ng South Cotabato, si Mike Sixto, maraming salamat, at least nakita mo yung liwanag. At alam natin na minsan, kailangan lang maging aserto ang ating mga kasama para makita ninyo ang totoong dokumento. Bishop Florentino Cruz, magkasama tayo noong 2010 pa. Alam ninyo, ang spiritual government, hindi na pwedeng sila ang mabikta sa pusod ng Malacanang. Office of the Presidential Advisor for Peace Process, OPAP, sinabi ko sa inyo, may hangganan lahat. May hangganan ang COVID, may hangganan ang restriction, may hangganan itong inyong pagkitil sa buhay ng tao. May hangganan itong paggigipit ninyo, IATF. May hangganan lahat ito. Barangay captain, barangay health workers, lahat kayong mga mayors, gobernador, may hangganan ang COVID program ninyo. Tingnan ninyo ang irony. Napakasakit tingnan pagdating na sa mga programa ninyo. Kung may pera, ang mga presidentiable, pwede na sila para silang mga nagdidiskuhan. Walang COVID, walang restriction pagdating sa programa ng gobyerno at lalo ngayon sa kanilang electoral, mga rally, kanilang mga proklamasyon, walang face mask, walang
tinatawag natin distancing. Pero pag sila ang gumalaw sa maliliit na tao at gusto nilang dakipin o gawaan ng sakit, madali para sa kanila. Yan ang tinatawag ko. Ginagamit nila ang batas, binabaluktot nila ang batas para sa sarili nilang kapakanan. Saan kayo ngayon, mga IATF? Bakit hindi nyo hinuli? Walang distancing yung mga nagrarally, yung mga nagpoproklama, yung mga nagkakaraban. IATF, yan ang klaro na pagkakaiba ng treatment ninyo pagdating sa maliliit na tao. Dito, magaling. Pulis na ngayon ang babantay sa mga pier, sa mga wharf ng Sulu at ng Zamboanga. Magaling dahil kailangan na naman nila ng pera para sa kanilang government operation. So kahit maliliit na tao, yan ang hinuhuli nila at tinatarget nila yung aking vaccination exemption order na iyon ay hindi nila alam. Yan ay mataas pa sa batas ng Pilipinas na ngayon ay Maharlika Kingdom of God. Vaccination exemption order, the very important person immunity ay galing sa soberenya ng Diyos Ama. Kaya nga kayong nagtatatawa dyan, sana maano na yung mga panga ninyo dahil kayo ay isang utusan ng kadiliman para harangin ang aking mga kasama na nagpo-promote ng liwanag at ang bagong pag-asa ng ating sambayanan. Diyan sa Mati, yung sinora na nagsasabi na sila ay walang pakialam at sila ay hindi nangangailangan ng ating samahan, pasensyahan po tayo. Sinabi ko sa inyo, kayong mga nagsali sa grupo ng Imperial Task Force na ginamit at binigay kay Abdul Karim, kayo iyan, Nora, ng Mati. Tama na. Okay? Saan na si Sheriff Nijam? Sumama kay Kaka Eduardo de la Cruz. Nasaan na si Abdul Kair? Nasaan na si Kapatagan? 6 feet below the ground. Huwag ninyong salungatin at huwag ninyong sirain ang programa ng Diyos Ama ng Allah. Kung kayo nagbenta ng mga ID, ginamit ninyong pangalan ko, pangalat ni Raja, magsisisi din kayo. Huwag ninyong dungisan ang misyon na ito. Nire-remind ko po kayo, bawal na bawal pong mangolekta. Kung hindi angkop, tama na po. Sumusobra na ang panggigipit ninyo sa tao. Huwag ninyong gamitin ang misyon na ito. Dahil kami yung tama lamang para makausad ang bawat isa. Congratulations din po sa inyo, Pastor Pipito Sueco ng Cebu. Maraming salamat sa mga talagang nagbibigay ng paraan diyan sa pagsuporta, sa pagpapaliwanag sa iba't ibang tropa at grupo. Congratulations din sa ating Royal Armed Forces, sa hanay ni Sultanate of Rizal and Central Mindanao. Lahat kayo talagang binibigyan ng pagkakataon na magiging isang marangal na samahan sa ngalan ng soberenya ng ating Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Nakita ninyo sa ating caption, nandiyan dyan ang picture ni Ama Pandala Pasandalan, the Sultan of Maguindanao. Nandiyan dyan ang patunay na picture ni Sultan Jamalul Kiram II. Iyan ay naungkat sa archives ng Pentagon. Talagang napahamak yung aking researcher na yan, si Dato John. Talagang binigyan siya ng pasakit. Lalo na nung pumunta na siya sa opisina ni Sultan Fidel B. Ramos, nung yan ay kinukuha na namin ang account sa Bangko de Oro. Alam ninyo, masasakit lahat kapag ang tao ay may pangalan, may taong may kapangyarihan at taong may pera para saktan ang maliliit na tao. Pera, kapangyarihan, at tinatawag natin samahan na siyang nagbibigay ng pasakit at pag-aalipin sa maliliit na tao. Buhay po ang backup na sultan, 33rd Sultan of Sulu and North Borneo, si Sharif Usman, Dato Ismail Mun Ali, Sultan Toron Lawan Dumaga, at siya mismo, si Sultan Muhammad Ismail I. Kiram. Kaya nga, walang magawa ang buong mundo dahil kahit angkinin nila ang Darul Jambangan ng Maimbong Sulu, kahit sabihin pa nila na sila yung totoong sultan at hawak-hawak nila yung patunay, pero with
the presence of the prima facie, no court can refuse the truth. The truth is that you are claiming we are heirs and successors. Pawaris, kayong mga taga-Saba, masyado kayong mataas magsalita. Kumo kayo ay mga kirams. Kumo kayo ay dugo ng sultan. Pero ang hindi ninyo alam, nagpakababa kami ni Raja Mamay. Nagpakatao kami para puntahan kayo. Alangan naman masyado kaming maging isang arogante at magbigay din at magdemand din sa inyo na, oy, money upfront. Yan ang gawain ng mga sultan. Bigyan nyo kami ng pera. Kaya nga ang sabi sa akin noon, Helen, yung mga sultan, parang mga pobre, patay gutom kasi pag nagpunta sa iba't ibang bansa, una, magkano ang ibigay nyo? Nandito kami sa amin. Kami ang sultan. Masakit isipin. Masakit sa tenga na nagiging ganyan ang estilo ng lahat ng sultan. Subalit, sa ngayon, nilagyan na natin ng sistema kung paano mamumuno ang totoong sultan ng sulunang North Borneo. The 34th Sultan by law of succession. Dokumentado silyado, si Sultan Raja King Muhammad Gamar Mamay Hasan Abdul Rajak, Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Sultan Jamalul Kiram III. Pag sinabi niyong Jamalul Kiram, that is a title, not a family name. Jamalul Alam is a title, not a family name. Kaya nga kayong mga nagkiklaim using the Kiram, it is a title, but not the lineage of the true Sultan succession. Kahit doktorin ninyo, kahit nag-award pa yung French court, kahit ilang kayong kirams na nagbigay ng inyong pahayag na kayo ang totoo at nabigyan kayo ng pera na award ko no ng Sampa, Dr. Gonzalo Sampa ng Cremades Associates ng Madrid, Spain. Lahat kayo may pangalan at lalo na ang Attorney General ng Chamber of Malaysia, si Honorable Tan Sri Idros Harun. Titingnan niyo mabuti, malaking kasalanan po iyan. Matagal na kami nagsasabi sa inyo. Subalit mas sinunod ninyo si Tun Mahathir. Takpan ang papeles ni Queen at wag na wag ipalabas ang babaeng ito. Dahil siya ay nakakontsaba na sa ex-wife at ang kapatid ni Raja Mamay. Kinuha ang pangalan, i-smuggle pa ng mga inutusan para makakuha ng pera. Ganon katindi ang itim na budhi ng mga tao. Sa kukunting pera, sila ay nasilaw at kayang sirain ang dignidad, ang integridad ng Queen dahil may Queen silang pinaboran. At dinuro-duro pa ako na hindi ako karapat-dapat dahil hindi ako Muslim. Ang galing nila, no? Bantay sa lakay, tinapos ko yung programa, tapos pagdating na sa pera, sisirain ka nila. Ganyan talaga ang buhay. Naging kalakalan nila ang manggancho, ang manlamang sa kapwa. Ganyan ang nangyari sa mga sultan. They were robbed at broad daylight dahil sa mga treaty, akala nila makatarungan at makatotohanan. Pirma sila ng pirma. Pagdating sa panahon, sila pala ay nalamangan dahil ang mga edukado, ang mga professional, itong mga lawyers, itong mga hurado ay kayang baluktutin ang bawat agrimento at nang dahil sa kanilang katalinuhan, nawala sa sistema ang tinatawag na karapatan. Iyan ang claim ng mga sultanato ng Suluan North Borneo at ng Maguindanao, magpinsan. At iyan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sigalot dito sa lupang pangako. Wag na ninyong saktan ang sultanato ng Maguindanao. Ayan pruweba na ang sultan, si Ama Pandala Pasandalan, ang matanda na nag-antay sa akin ng napakaraming taon ang pagbalik ko sa Takurong City. Yan ang titingnan bawat isa. Hindi ako nag-claim. Ako hinanap ng matatanda. Matagal ng panahon na kailangan maimplementa ang absolute monarchy. Iyan ay nakaugat sa sovereignty na pag-aari mismo ng Allah, ng Diyos Ama. Ang iniwan ni Jamalul Kiram II, iyan
Bilang sultan, nahikayat siya ilipat ang 617,500 metric tons ang gold ng Sulu Sultanate ng Federation of the Sultanate of Maguindanao, lahat ng mga sultanate. Iyan ang nadala sa Intramuros, Manila. Kaya nga, sino nga ba si Jamalul Kiram II? Isabi na poisoned in 1936. Hindi po. Ang napoison si Ama Ali. Sino ang nasigsa? Nilagay sa apoy. Nilagay sa ilalim ng dagat. Itong matanda, ang prima facie na iniwan ng Diyos Ama, ng Allah, para makalaban si Queen Helen. Kahit sino sa mundo, kayang harapin at kayang tumbahin dahil ang hawak ko katotohanan at iyan ang magbibigay ng hustisya para makamit natin ang katarungan. Magandang balita. Dahil ang sistema ng QE 329, back up ang QE 369, ang siyang gagabay sa bagong mundo, sa bagong henerasyon ng mga tao. Huwag ninyong maliitin ang sistema ng finance na ito. Kung mula noon sa panahon ni Paraon, masyado na silang naging abuso dahil sila ang mga hari at reyna. Pero sa panahon, sa ngayon, ng 2022, nagawad sa atin ang kapangyarihan na siyang magbibigay ng paraan para gabayan ang bawat mamamayan. Lahat ng dugong sultan. Sultan kayo, pero kailangan nyo ng ulo. Ang ulong magbibigay sa inyo ng magandang liderato, hindi yun sa paraan ng panluloko o paraan ng panggagancho. Namatay man sa dokumento si Jamalul Kiram II, pero buhay siya ng matagal sa Brunei. Ang namatay, ang talagang pinapapatay magpahanggang ngayon, ay ang dalawang sultan, ang prima facie at ang current law of succession, validated, confirmed, silyado dokumento, ang 34th Sultan of Sulu and North Borneo. At ang ating kapatid na Sultan ng Maguindanao, ang bantay ng galingan ng mina ng buong mundo ng Ligwasan Mars, si Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Ang bantay ng Sultanate ng Lanao at Iligan, si Sultan Al-Nasir Ramil Ismail, ay ang dugo namin sa Dimasangkay. At iyan ay silently, I am working sa lahat ng tropa na nandiyadyaan sa Lanao. Huwag ninyong ismulin, mga pagari ko. Kasi lahat iyang Royal Armed Forces na nakalagay sa ating kaharian, sa Maharlika Kingdom of God Lupasug Empire, niyakap ko lahat ng defenders ng kabundukan. Iyan ay mga nasahanay na tinatugis, ginatarget ng militar dahil sila ay napagkamalan elemento ng kabilang grupo. Tinatarget ko no, pero nagsusupply naman ng bala at baril ang armory para sa kanilang ginagawang away-away kuno. Matindi ang konspirasiya. Matindi ang pagbaluktot ng pulisiya ng gobyerno na binahiraman ng testamento na maging isang nasyon. Natulog ang Sulu, natulog ang Lupasug ng 58 taon para mabuhay kayong mga Pilipino, Malaysian, Indonesian, pero ang sinaktan ninyo, ginawa ninyong pobre ang totoong dugo ng Sultan of Sulu. Kaya nga, sino nga ba si Helen? Ako lang naman ang inutusan ng Allah para ilabas ang katotohanan. Kaya nga takot na takot yung mga kapatid kong Kristiyano sa Takurong City dahil palalayasin na sila kuno ng may-ari ng kalupaan. Excuse me again? Iyan ang aking showcase sa buong mundo pag ginalaw ninyo ang kakapiranggot na lupa na nasa pangalan ng hindi ninyo malaman. Lahat iyan mabubungkag at malalabas ang tunay na konspirasiya sa pagland grab ng kalupaan. Ang maliliit na tao na walang edukasyon ay nanginginig dahil sinasabihan nyo may dokumento kayo. Subalit ang hindi ninyo alam, ang dokumento ni Queen
ang siyang magpapatunay na wala na kayong karapatan mangkuha ng lupa ng may lupa. Masakit isipin, kumo kayo ay may kapangyarihan, kumo kayo ay may kaalyansa, kumo kayo ay may pera para bayaran ang bawat isa na nakaluklok sa mga opisina. Tandaan ninyo, si Queen ginagamit niya ang katalinuhan niya para sagipin ang bawat isa. Huwag kayong matakot, mga pobre. Hindi tayo pobre. May pag-asa na lahat na iniwan na kayamanan ay matatamasa na natin dahil iyan ay para sa sambayanan. Inaayos po natin lahat iyan. Kaya nga, magandang umaga po sa inyo. Ang pag-asa ng bagong henerasyon ay nasa kamay na ng imperyo ng Lupasug. Awitin ninyo ang lupang hinirang. Ibigay ninyo ang inyong pag-asa sa ating national anthem. Pero papalitan din natin iyan. Ang huling pananalita at ang huling lyrics, ang mamatay ng dahil sa iyo. Iyon ngayon ay ang mabuhay ng dahil sa iyo. Iyan ay gagawan ko ng testamento para hindi lahat na oras ay pinagpapatay niyo ang sambayanang Pilipino. Ang sambayanang Maharlika, ang Lupasug na ito, ang siyang magbigay ng buhay sa bawat isa. Napaubo ako dahil nakikinikinita ko na ang bagong pag-asa ng buong sambayanang Maharlika. Maraming salamat po sa inyo, mga lolo at lola. Dahil sa inyo ay nagiging matatag si Queen. Nagiging masalimuot ang naging daan. Subalit ngayon ay napakaganda ng aking daanan dahil marami nang namulat sa katotohanan. Marami nang nakakaintindi dahil sa ating Imperial Daily Broadcast na hindi lamang dito ang siyang nakikinig, kundi ang buong mundo na. Kaya nga, kwidado kayo, mga kapatid kong mga manggagancho, tama na. Dahil isang iglap lamang, nalalaman na ng buong mundo kung ano ang estado ng Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Marami na ngayon natutuwa. At marami din ang umiiyak. At mas lalong maraming nayayamot yung mga dabayaran dahil hindi sila nagtagumpay para sirain ang pangalan ng ating samahan. Hindi nila namalayan na nandoon na ako sa dulo ng kanilang inaantay, na yung pala ang dulo nila ay si Queen Helen Abdurrahman. Maraming salamat po sa inyo. Naway napakagandang umaga sa inyong lahat.